Epifanio Labrador na nagsasabing ang iglesia ni Manalo ay punto. Ano pag napatunayan ko sa inyo na may credibility? Ano pag napatunayan ko sa inyo na hindi basihan yung dami ng natayo ng simbahan para sabihin ikaw ay may credibility? Patutunayan ko sa inyo na hindi basihan yung marami kang malalaking tao na nakakausap. Hindi yun basihan eh. Bakit marami pumupunta sa iyo kasi sabi ng ibang vlogger, meron naman napanood na kung titignan ba ako kay Eduardo Manalo, malayo. Talagang malayo. Dahil nasa Welcome po muli sa ating YouTube channel. Kung kayo ay bago pa lamang sa ating channel at ngayon pa lang nakapanood ng ating mga vlog, paki-like, comment at subscribe. Napakahirap po na magsalita na naka-face mask. Kagaya po ni Epifanio Labrador, ginagaya ko lang po. Pakinggan po muna natin siya. hindi siya. At nasa Mindanao naman ako. Malayo. Pangalawa, yun. Ako nasa katinuan ako. Teka po, Mongoloid daw si Ka Eduardo B. Manalo. Teka, tatanggalin ko ng face mask ko o ang bonnet ko. Napakahirap po magsalita. Teka lang po. Napakahirap po magsalita. Ito po ang Mongoloid na nagsasabi ng Ka Eduardo B. Manalo ay Mongoloid. Ito po ang Mongoloid. Kasi Nagsasabi ako ng totoo, patutunayan ko sa inyo. Kung bakit ko nasabi yan, ha? Alam ko ng ating mga subscriber yan. Wala na kredibilidad sa Epifanio Labrador. Pero, ito na nakakatawa eh. Pero mo ba naman, ginawa nila ako ng issue, ginawa nila ako ng kwento. At ang nakakatawa pa dito, iba-ibang pangalan ang lumalabas. At yun ay sinasang-ayunan at binibigyang diin ng mga numero ng iglesia ng Diablo. Dito, mapapatunayan ko sa inyo kung bakit ko sinasabing magaling na yung iglesia ng Manalo Manira. Magaling silang magsalita, manira ng ibang tao ng reliyon. Pero pag sila, kahit totoo yung sinasabi mo, magagalit sila. Galit sila. Dahil ang tulad na sinabi ko, kahit pagtapatin mo pa, kahit ubusin mo pa lahat ng vlogger, ng iglesia ng Manalo na Diablo, wala pwedeng itapat kay Epifanio Labrador. Dahil unang-una, walang yan. Sino ka ba, Epifanio Labrador? Walang pwedeng itapat na vlogger sa'yo? Epifanio Labrador, nagbubuhat ka ng sarili mong bangko. Hindi ka naman sikat, Epifanio Labrador. Hindi ka sikat. Ang akala mo, sikat ka. Kasi marami ang nakikisakay sa'yo sa pag-uusig mo sa mga iglesia ni Cristo. Yun ang totoo, Epifanio Labrador. Yun ang totoo. Maraming nakikisakay lang sa'yo. Pero hindi ka sikat, Epifanio Labrador. Pakinggan pa po natin. unang-una, makalimba sa espada kapag ako ay nagsalita. Hindi lamang sa balat mo, hindi lamang sa laman mo. Ito, tutusok pati sa kailangan ng iyong buto-buto. Kaya doon sa mga vlogger, na gusto nyo sirain ako, go, gawin ninyo. Pero, Wala nang sisirain sa iyo, Epifanio Labrador. Sirang-sira ka na. Bakit? Yung mga sinasabi mo, wala namang katotohanan. Di ba? Yung sinasabi mo, hindi naman totoo. Ito na lamang. Napakasimple lang, Epifanio Labrador. Di ba sabi mo, hindi mo katulad yung ibang mga vlogger. Kung mag-upload sa isang araw 3 beses, 2 beses, ginagawa mo yun, Epifanio Labrador Nag-upload ka rin ng mga vlog mo 3 beses, 2 beses sa isang araw. Di ba? Wala nang sisirain sa iyo. Sirang-sira ka na, Epifanio Labrador. Pakinggan pa po natin. siguraduhin ninyo na hindi kayo magbuong tanga.
Epifanio Labrador, inuulit ko, ikaw lang ang nagsabing sikat ka. Di ba? Ikaw lang ang nagsabing sikat ka. Ha? Ikaw lang. Wala tayong magagawa, sikat na tayo. Kumbaga, ibang level na to. Bakit tayo sikat? Kasi, tinitira natin kung hindi kayang tirahin ng iba. Alam mo, Epifanio Labrador, sinasabi mong tinitira mo yung hindi kayang tirahin ng iba kasi mongoloid ka. Kasi mongoloid ka, Epifanio Labrador. Alam mo, kaya hindi tinitira ng mga ibang vlogger ang Iglesia ni Cristo. Kasi alam nila na wala naman silang pwedeng gamitin para masira ang Iglesia ni Cristo. At alam nila na ang mga Iglesia ni Cristo ay sumusunod sa mga batas. At alam nila na ang Iglesia ni Cristo ay tumutulong sa mga mahihirap, lalong-lalo na sa mga dinaanan ng mga sakuna. Pakinggan pa po natin si Epifanio Labrador. Sinasabi sikat tayo. Kasi, dahil sa pagsasabi ko ng katotohanan, dahil nagsasalita ko ng katotohanan, ayun, nakaabot na tayo sa Senado. Na kung saan ginagamit ng mga tirano ng congressman o katulad ni Marcoleta. Ay, hindi kasama yung mga idol ko. Meron yung mga idol kong congressman dyan. Congressman Ako, Abante, at marami pang iba. Nabanggit na natin dito yan, no? Kaya lang, merong congressman doon para si Lorena Macapagal-Demonyo yata. Isa yun sa diba? Kasi sinikira din natin dito yun. Kaya kalayo sila sa ginagawa ni Marcoleta. At maging sa ginagawa ng ating mga kawalan na kung saan, nagpapalag at bagiran. Wala ba kredibilidad? Si Epifanio Labrador. Kasi, kasi magnanakaw daw, may kasong rape daw, ano pa, may drug addict daw. Kaya nga, lahat na lang yata ilalagay nyo sa akin na kaso. Una na lang yata pati magpatay kayo sa ibang ibintang nyo na sa akin. Ha? Baka naman mamaya, sabihin pa ninyo na, di ba? Baka sabihin ninyo, may nakatay doon sa, ni Peter Pilapit, ako din. Hindi, yun ang ginagawa ngayon ng mga vlogger. Ha? At ang nag-uusap ko, mga kababayan ko, alam nyo kung sino? Wala nang iba. Kundi yung kanilang Panginoon, na si Eduardo Manalo na isang Diablo. Ang nagtatago sa kanyang magandang damit na kung saan, mas maitim pa sa arbitrage yung kanunungan nito. Nagpapaabot po ng pagpapasalamat ng mga kababayan natin, lalong-lalo na yung mga Katoliko. Nagpapaabot sila ng pasasalamat kay Epifanio Labrador. Dahil daw sa akin, mas lalong tumibay yung kanilang pananampalataya. Kasi lumakalagin lang sa kanila ng mga igling. Nung nalaman nila at nireport natin dito na pumatay kay Father Richmond, na naglalakad ng katotohanan para mamulat ang mga Pilipino sa katotohanan, ayun, pinapatay ni Manalo baka kasi wala na silang na-recruit. Nagpapasalamat yung mga kababayan natin, mga kaparian dyan, lalo-lalo na yung nagtatanggol sa akin. Salamat po sa inyo lahat, mga kababayan. Namulat, mas lalong tumindi yung Iba talaga si Epifanio Labrador. Ibang-iba po talaga to. Napakagaling na magkwento, napakagaling na magtahi ng mga haka-haka. Epifanio Labrador, meron ka bang matibay na ebidensya sa mga pinagsasabi mo? Ha? Kung kayo ay bago pa lamang sa aking channel at ngayon pa lang nakapanood ng ating mga vlog, paki-like, comment at subscribe. Pakinggan pa po natin si Mongoloid na Epifanio Labrador. Balita ko nga yung kaibigan kong Katoliko, nung hindi pa daw ako naglalakad dito ng katotohanan tungkol sa gawain ng Iglesia ni Manalo, welcome pa sa kanya yung mga igling.
Kwento ko sa akin ha, yung isa sa mga subscribe. Ayaw ko na siyang ipakita dito. Alam niyo naman na kung gaano kalupit ang iglesia ng Manalo. Diba, baka sumunod pa dami, sunod din yung kay Father Rizmo. O kaya doon kay Buldagal. O maawa naman tayo, diba? Kaya hindi na natin nilalabas dito. Buti sana kung hindi ka nahihiligong itong si Eduardo Manalo. Diba? Matalo nga lang sa debate itong mga to Pupuyugin na yung kadebate ng ministro ninyo. Di ba? Yung ministro na kadebate ng isang pastor, yung pastor kompleto ayunitin. Natalo lang sa debate yung ministro, pag uwi ng pastor, wala nang ngipin. Maganda pa yung damit. Habang sila yung nagdidebate, dahil lang natalo sa debate, pag uwi ng pastor, hindi na maintindihan kung damit pa ba yung damit niya. Di ba? Ganon si... Alam mo, ito paano Labrador, kahit sinong harap mo sa debate, hindi mananalo ang kalaban ng Iglesia ni Cristo. Bakit? Kasi ang Iglesia ni Cristo ang tunay na kay Kristo, kaya hindi makatalo yan sa debate at sinasabi mong binubugbog yung mga kalaban sa debate ng mga Iglesia ni Cristo. Nagsisinungaling ka na naman, Epifanio Labrador. Pinakalupit mga kababayan ko. Isa sa nagpapatuloy yung isa sa mga kababayan natin yung kababayan natin na nagpapasalamat sa atin at talaga nagpapakinig po ng kanilang pagsuporta. Lalo-lalo na po yung grupo ni Padre Emil Soriano. Natutuwa sila kasi bukod tayo sa lahat ng vlogger. Nabubukod tayo at walang katapat, walang katapat, walang pwedeng sumantay sa Epifanio Labrador. Mga kababayan ko, mga kapatid sa Iglesia ni Cristo, mga subscriber ko, napakayabang ni Epifanio Labrador. Hindi lang niya binuhat yung kanyang bangko, nilagay pa niya sa kanyang ulo. Kaya ito po ang tunay na Mongoloid. Pagkat sa kasaysayan, sa kasaysayan ng mga vlogger, tanging si Epifanio Labrador lang ang nangahat at walang takot na tumira at nagbunyag ng katotohanan. Kasi ngayon yun, na nagtatago sa kagandahan ng simbahan at sa kagandahan ng kanyang damit. Na kung saan ang katotohanan kung gaano kaganda yung simbahan ng Iglesia ni Manalo. Ganon din kadumi, ganon din kasama yung isip at pagkatao ng leader na yan, ng Iglesia ng Manalo. Sa mga nanonood po ngayon sa akin, siguro naman po may mga kapitbahay kayo, may mga kamag-anak kayo, may mga kapatid kayo na Iglesia ni Cristo. At alam po ninyo ang totoo na ang mga kaanin, lalong-lalo na po ang kapatid na Eduardo Di Manalo, lahat po ay iniisip niya sa kabutihan ng mga kapatid. Kahit hindi po mga kapatid, iniisip po nila ang kabutihan o makakabuti sa mga tao. Hindi po kagaya nito na si Epifanio Labrador. Napakasamang tao. Bakit po? Hanggang ngayon, sabi ko nga po, simple lang. Hindi niya matanggal-tanggal yung kanyang face mask. Marami naiingit. Kasi gusto naman nila tirahin yung mahihirap na katulad natin. Nangingiling yung mga vlogger, ang kaya nila tirahin, yung mga katulad din natin, walang katayahan. Ito po, nagmamakaawa naman sa puntong ito si Epifanio Labrador. Kanina napakayabang, ngayon naman nagmamakaawa po. Ibang-iba talaga. Ibang-iba po ang diskarte ni Epifanio Labrador. Sabay sila, para nga naman, di ba? Madagdagan man lamang yung subscriber. Pero hindi alam ng mga Tolonges na ito. Na kapag sinisiraan nila si Epifanio Labrador, mas lalong dumadami. Mas lalong dumadami ang mga Pilipinong naniniwala
Tama. Ibabalik ko sa inyo. Sabi nyo, ang kakambal ng magnanakaw ay sinungaling. So, ibig sabihin, magnanakaw ay sinungaling. Ha? Magnanakaw siya. Bakit yun nasabi? Kahit sino tanongin mo ng ministro. Ministro ng Adventist, pastor ng Baptist, pastor ng Bormagen, mga kaparian, at iba pa mga reliyon. Anong sasabihin ng mga yan? Anong sasabihin? Sinungaling yan. Sinungaling yan. Hindi ka kaya itinuturo nila. Makasabat ako sa iyo, Epifanio Labrador. Yung mga binanggit mo, yun ba ay kakampi? Yun ba ay sumasang-ayon? Yung mga binanggit mo, yan ba ay sumusuporta sa Iglesia ni Cristo? Hindi, di ba? Parang ikaw, Epifanio Labrador, sumusuporta ka ba? Kaisa ka ba ng Iglesia ni Cristo? Siyempre, hindi. Natural, ang sasabihin mo ay parang magpawag kasinungalingan, mga hindi totoo. Pero kung ako ang tatanungin mo, Epifanio Labrador, o tatanungin mo yung mga kapatid sa Iglesia ni Cristo, ano ang isasagot sa iyo? Di ba? Napakasimple lang, Epifanio Labrador. Napakasimple lang ang gusto kong mangyari, ang gusto mong mangyari. Di ba? Siyempre, kapag hindi mo kakampi yung isang tao, kapag hindi mo korsonada yung isang tao, ang sasabihin mo, puro kasinungalingan. Kagaya mo, Epifanio Labrador, napakasinungaling mong tao. Wala kang kaso, ba't di mo harapin yung kaso mo? Wala kang tinatago, Epifanio Labrador. Ba't hindi mo tanggalin ang face mask mo kung wala ka talagang itinatago? Epifanio Labrador. At sa mga supporter ko o sa mga subscriber ni Epifanio Labrador, ito ba ang taong paniniwalaan po ninyo? Na kung makapagmura sa social media ay wagas, ibig sabihin kapag naniniwala po kayo at tuwang-tuwa po kayo kay Epifanio Labrador, ganun na rin po kayo. Palamura. Kung palamura po kayo ng mga subscriber o sumusuporta kay Epifanio Labrador, maganda po bang halimbawa yun? Magandang halimbawa ba yun? Halimbawa, marinig po kayo ng inyong mga anak na nagmumura. Diba? At kung narinig po kayo ng inyong mga anak na nagmumura, kung magmumura po, kung mumurahin po ng anak nyo yung kanyang kalaro, matutuwa ba kayo? Diba? Napakasamang ugali po ang pagmumura. Diba? Kagaya po ni Epifanio Labrador, tuwang-tuwa po kapag nagmumura. Tuwang-tuwa po kapag may inaalipos ng tao. Napakasama pong ugali. Kung kayo ay bago pa lamang sa aking channel at ngayon pa lang nakapanood ng ating mga vlog, paki-like, comment at subscribe. Ibang-iba na mo talaga si Epifanio Labrador. Sikat na. Yun ay ang kanyang sa isip niya, sikat na siya.